And of course, welcome to SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment. Dahil nga ito, pag-uusapan natin lahat ng programa at proyekto ng SSS, particular ngayong umaga, ito pong tinatawag na UMID or Unified Multipurpose ID. So, ngayong umaga para po pag-usapan yan, makasama natin ating very special guest. Of course, welcome back to Good Morning Boss. Let us all welcome Mr. Mario Sibukaw, Vice President po ng SSS Member Services Division. Good morning, sir. Good morning, Sir Mario. Sir Mario, siguro para sa kalaman ng ating mga manonood, ano ba itong UMID na pinag-uusapan natin na ito? Ang UMID, ang ibig sabihin niyan ay Unified Multipurpose ID. Kaya unified yan dahil apat na ahensya ang nag-share ng cost para mailabas ang ID. Ito yung SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Bawat member ng SSS, GSIS, bibigyan ng ID na to at pwede niyang gamitin para makapag-ugnayan sa apat na ahensyang to. So isang ID na lang ang gagamitin niya. Bukod sa isang ID, tas apat na ahensya na po ang kasama doon, ano ba ibang features po ng UMID? Masasabi natin na high-tech na tong ID na to kasi meron siyang chip, computer chip sa loob. So nag-i-store na siya ng data na tinatawag natin doon. At ang security features niya, ginagamit yung fingerprint para ma-validate yung identity ng hawak-hawak ng ID. And then sir, sino po bang types ng members ng SSS ang qualified po na makakuha ng UMID? O lahat naman po ay pwedeng mag-avail itong UMID card na ito? Lahat ng SSS members, whether self-employed, voluntary, OFW ka, o pensioner ka, pwede mag-apply ng UMID. Para sa mga SSS member, kailangan at least one contribution. Meron silang nabayad ng isang contribution, qualified na sila mag-apply ng SS UMID card. Para doon naman sa mga gustong magkaroon ng UMID card, magkano po yung kailangan nilang bayaran? Ngayon, kung hindi ka pa nabibigyan ng SSS ng dating card mo, yung tawag namin doon, lumang card na SSS biometric card, libre yan, kahit walang bayad. Pero kung meron ka na dating card, gusto mo magpabago ng maging UMID card, magbabayad ka ng 300 pesos. So Sir Mario, tulad ko, since baguhan lang ako, kaka-start ko pa lang po with SSS and hindi pa po ako nabibigyan ng SSS ID, pwede po ako magdiretso na to UMID card without any fee. Yes, libre ka. Libre wow, yung yay! UMID card. Libre Ikaw pa. din, Sandro, free ka, wala ka libre pa atang SSS ID. Pero ito po sir, gaano po ba katagal usually yung processing time nitong UMID cards na binibigay po natin? Pagka apply ng SSS member, dadaan sa mga proseso. Ang total commitment, number of days to working days namin dyan ay 10 days. Okay. Kasi dadaan pa yan, kukuhanan ng fingerprint, picture mo, dadaan sa biometric matching. Ano yun? 1 day yun. Tapos, pagkatapos yung printing, 3 days, pakikitest pa yung card, quality assurance, quality control, kung malabo o maganda pagkaka-imprenta, and then itetest pa ng SSS kung tama yung nakalagay dun sa loob ng chip, papackage at saka i-mail na to register. Okay. 10 days yun. Sa 10 days na yun, kailangan po bang, ilang beses po kailangan bumalik ng miyembro para may mga process po ba na kailangan physically present ang members para magawa yung card? Or kumbaga first and last day na lang, parang kumbaga avail, tapos susunod babalik na lang para kunin? Ganun po ba? Pag nag-apply ka ng SS card, hihintayin mo na sa registered mail. Okay. So pinadadala namin yung UMID card mo through the postal office. Okay, napaka-convenient pala nito. So ano ba yung mga requirements, most especially dun sa mga kapatid nating OFWs na gusto pong magkaroon ng UMID card? Sa OFW, yung aming representative office sa embassy, meron kaming data capture station doon. Yan yung sample. Okay. Okay. Yan yung bagong format ng card. And then sir, ano po ba yung mga kumbaga steps para nga po tayo makapag-apply? Ano po yung mga forms na kailangan nating dalhin para makapag-avail na tayo nitong UMID card? Mag-fill up ka ng tawag namin doon, yung E6 form o para sa data enrollment for UMID card. At magpunta siya sa pinakamalapit na sangay ng SSS kasi kailangan physically nandun siya, kukuhanan siya ng fingerprint, photo, pati ang kanyang signature. Lahat po ba ng SSS branches, meron po tayong UMID data capture stations? Meron lahat ng SSS branches. Tapos every weekend, open rin po sila? Ang huling-huli, itong Sabadong to at ang huling every weekend. Sir, ano po ba itong data capture na ito? Baka pwede po natin mapag-usapan pa. Kumbaga, ano rin yung mga kinukuha nito mula sa mga miyembro? Yung data capture niya, kaya tinatawag na biometrics kasi kinukuha yung fingerprint mo. Yes. Apat na fingerprint. Tapos yung photo mo, and then yung signature. Okay. Kasama yung address mo,
at saka name, pangalan ng nanay at tatay. Ano naman po yung tinatawag na centralized biometric data matching? I believe this is after the data capture. Yes. So, pagkuha mo ng fingerprint, padadala yan lahat electronically, secured electronic communication, papunta sa tinatawag naming Central Verification System, kung saan meron ng mga 14 million na individuals na may fingerprints doon. Ima-match lahat yung fingerprints na yan. At titingnan kung nabigyan ka na ng ID card o hindi. And then, itong fingerprint matching, paano po ba ito? Kunwari, nag-match nga po or hindi nag-match, ano po yung mga mangyayari sa mga member na, kumbaga hindi nag-match yung mga fingerprints? Kung ikaw, sabi mo, mag-apply ako, hindi pa ako nabibigyan ng ID, dapat wala kang kamatch doon. Okay. Ngayon, kung ikaw, hindi natin alam kung gusto mong makakuha ng dalawang ID at sinabi niya na wala pa akong ID, makikita doon na meron siyang kamatch na fingerprint. At yun dadan sa tinatawag naming fraud queue. At mga fingerprint, tinatawag natin expert na titingin nun kung talagang pareho yung fingerprint. Ito naman, Sandro, medyo nalito ako kasi may tinatawag tayong SS number. Yes. Bakit po hindi SS number ang ginagamit natin? Meron tayong tinatawag na common reference number. Ipaliwanag ko yun. Kasi nga, 4 na ahensya ang gumagamit ng UMID card. So, yung common reference number, ito yung ibibigay ng UMID system sa isang member ng GSIS, Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Ayun ang gagamitin niyan. Yun yung common reference number for UMID ID. Pero importante pa rin po ba ang SS number ng isang kasi miyembro? bawat ahensya, merong kanya-kanyang number. So, merong SS number, PhilHealth number, GSIS number, Pag-ibig number. Kaya yung common reference number, isa lang yan. Para mabigyan ka niyan, kailangan ma-match ka muna, ibabalidate yung fingerprints mo sa database. Kung wala kang ka-match doon, bibigyan ka ng CRN. So, importante pa rin pala yung mga number ng per individual na mga ahensya. So, Yes. dapat itago pa rin natin yan. correct. Most especially yung SS number, di ba? And then sir, ito po, kumbaga sabi nyo nga kanina, pag nagawa na nga yung card sa 10-day processing, binubusisi natin yung mga card na ginagawa. Ito po yung may visual inspection. Gaano po ba ka-importante itong step ng visual inspection para sa pagkakuha at pagbibigay po ninyo ng UMID na cards? Importante yun kasi nga yung quality ng cards na ibibigay natin sa member. Bago natin yan, kailangan titignan yung imprenta kung malabo o maayos. Pangalawa, yung chip mismo, titignan kung nababasa o hindi nababasa. So yun ang ginagawa sa tawag namin doon, quality assurance, quality control. So, after visual inspection, ano na po yung mangyayari? So ang gagawin niya, ipapackage na yung mail, yung card sa mail, bibigay na namin sa aming tawag na Office Services Department para maibigay na sa post office. So, paano po ito pinapadala ng SSS, ng SSS dun sa mga members? Through registered mail yan. Through registered Hintayin na mail. lang ng member sa kanyang residence yung kanyang unit card. Usually, how long does it take for the postal office to send these UMID cards to the members? Dito sa Metro Manila, 5 to 7 days yan. Okay. Pero sa provinces, mga 10 days to 15 days. Para dun sa mga hindi makapag-antay, Sir Mario, pwede bang hindi na nila antayin through Pick up registered na mail? lang. Pwede ba nilang i-pick up mismo sa SSS branches? Hindi kami nagbibigay ng pick-up kasi nga kung pupuntahan ulit pabalik nila sa SSS yan, haba ang pila niya. Opo, pipila po ulit. Saka mas conveniente sa kanila na hintayin nila sa kanilang residence. And then, Paano naman po yung mga nag-antay sila ng matagal, nag-data capture sila, nag-visual inspection sila, dumaan po sila sa lahat ng proseso, tapos nag-aantay sila at mahigit 2 months na po wala pa rin silang nakuha. Paano po yun? Ang mayroong posibilidad na yung kanilang fingerprint ay merong kamukha o parang kamukha database. So, ulit na naman po? Hindi ulitin yun. So, sabi ko nga kanina, titingnan ng fingerprint expert namin yun. Okay. So, pag nakitang hindi naman pala siya yung kamatch doon, so, lalabas na yung ID niya. Pero yung may kamatch, mayroong konting investigation na gagawin. Okay. Sir, alam naman po natin na kumbaga sa postal service ay minsan hindi nga po dumarating ang mga ganitong card at meron yung tinatawag na return to sender ng mga UMID cards. Bakit po ito nangyayari at paano po natin sinusolusyonan ito? Ay, yung return to sender UMID cards, ito yung mga hindi na i-deliver ng post office. Okay. Sa mga several reasons. Una, hindi makita yung address. Pangalawa, nakita yung address, wala naman doon yung tao. O kaya hindi na nakatira doon yung tao. So, yun ang mga reason. So, kapag ka naging return to sender address ka, yung UMID card mo, ipadadala na doon sa branch, SSS branch, kung saan ka nag-apply. And So, then, sir, ngayon po, ilan na po ba ang kabuuan na may UMID cards ng mga SSS members?
Sa ngayon, mayroon ng mga 4 million. na 4 mga million. Ang total po natin individuals. is 27 million Yes, na members. 27 million. 28 million ang nabibigay ng UMID cards, mga 4 million pa. 4 million. Sir, I'd like to follow up lang sa question dun sa return to sender. Kumbaga, ako po, nag-apply ako at hindi pa rin dumarating. Is there, how do I check up kung kumbaga nag-return to sender nga at hindi napadala, nagka-problema sa postal service? Paano po malalaman ng miyembro, yung update, kumbaga, o yung Kung status ano nangyari. nung Oo. kanilang Pwede nangyari? kang miyembro tumawag sa aming call center sa 920 for 6446 up to 55. 920 644655 o kaya ay mag-email sila kung may computer sila sa sss_id@sss.gov.ph o kaya magpunta sila sa pinakamalapit na sangay ng SSS. So usually, sir, ang kumbaga para sila magtanong na at mag-inquire ng status, 10 days tapos 5 to 7 days na delivery. Yes, Pag sumobra doon, that's when they Oo. contact you na po. Pwede sila magtanong. Okay. Ngayon, kung naka-online naman sila, meron silang web account sa SSS website, makikita nila doon status. yung status ng kanilang ID card. Alright. At ngayon, nalaman natin, Sandro, almost 28 million members ang meron ng SSS. 4 million pa lang ang nabibigyan. So ano po ba yung mga lineup of activities or plano po natin dun sa mga SSS members kaugnayan po nga dito sa UMID cards? Ang isa, magdadagdag kami ng mga data capture station. Meron kasi dito sa Metro Manila na mararaming Ilan nag-a-apply. po ba ang data capture stations Sa na? total dito, mga 200 plus data. 200 Wow, plus. marami-rami na rin. Oo. So magdadagdag pa po Dadagdag pa kami tayo. noon. Pangalawa, meron kami tinatawag na on-location data capture sa employee. So doon kami magpupunta para yung miyembro hindi na magpunta sa opisina o para mag-leave lang para mag-apply. So pupunta kami doon sa mga employers na maraming, siguro mga 100 employees or more. Pupuntahan namin sila doon. Okay. Sir Mario, siguro ano na lang po, mensahe na lang po sa ating mga manonood ngayong umaga about getting and applying for their UMID cards na rin. At saan po ba sila pupunta, ano yung mga kailangan nilang dalhin para alam na po nila at ready na nga po sila pag sila napunta sa SSS offices. Sa mga SSS member na wala pang UMID card, magpunta lang kayo sa pinakamalapit na sangay ng SSS. Siguraduhin nyo po nakapaghulog na po kayo ng at least one contribution. At mag-fill up po kayo ng E6 form. At doon po ay kukuhanin yung fingerprints, photo at yung signature. At i-mail na po sa inyo ang yung UMID card. Alright. At yan, syempre, wala nang rason ng ating mga boss, lalo na yung mga SSS members na wala pang UMID cards. Napakadali. Sandro, na-discuss natin na yung mga process, 10 days, wala ka naman ibang gagawin kundi mag-antay Mag-antay ka lang, after. yes. Kung medyo matagal, that's the time you check online dahil pwede rin siya i-check online yung status ng iyong UMID card. So again, yan po, isa na naman nating napakagandang SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment at natutunan po natin itong patungkol sa Unified Multipurpose ID. Thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Mario Sibukaw, Vice President po ng SSS Services Division.